Hello sa mga ninja, welcome back to my channel. At ngayon ay itetest natin tong iPhone 15 Pro Max as a gaming device. Literally na game, parang gaming console like din daw kasi yung iPhone 15 ngayon. So tatry natin. At meron kasi nilaunch na game para sa iPhone na originally nalalaro sa PC, sa console, which is the Resident Evil 8. Tignan natin. Ako, to be honest, hindi ako masyadong naniniwala. Sabihin na natin naniniwala o possible ba na makuha yung graphics ito. Kasi ito, nung nilabas, parang ang ganda-ganda ng graphics niya. Tapos, magiging mobile version, sa tingin ko, hindi siya magiging ganun kamaganda. Pero, ngayon, itetest natin. At tingnan natin kung pwede ba talagang palitan ng phone nyo yung mga gaming consoles and devices nyo. Para maging legit yung experience natin na console-like na device ito, ay gagamit tayo ng console controller, which is the DualSense. Ito yung PS5 controller na pwede rin namang i-connect sa PC and mobile. So, para ma-connect yan, tutorial na rin to. Buksan nyo siya ng hold nyo yung PS button and yung menu. I think, menu ba yan? Option. Ano nakalagay? Basta yun nandito. Kalimutan ko na. So, yan, gawin nyo. Open nyo lang yung Bluetooth nyo, tapos makikita nyo na yung list. Ayan, ito. DualSense controller. Tapos, titigil na yung blink niya sa blue. Ibig sabihin, connected na siya. So, yan. Titigil niya, tapos magiging orange. Ayan na yung status niya na connected dito sa phone. Try na natin laruin tong Resident Evil Village. So, nandito tayo sa home screen. New game, no game, same thing. Pati yung yung background, yung moving background. At ito ay 60 FPS. Oh, ano na ako sa tingin ko sa dami ng mga games na laro ko, yung mata ko maarte na sa 30 at sa 60, kaalam ko yung difference nila. But this is a 60 FPS. 60 and yung detail niya dito, very nice. Kung makikita nyo na mas malapit. Solid yan, boy. Amazing. Then, alam ko mahaba yung intro ng game na to, pero skip ko na doon. Tignan nyo yung latency. Very nice to. Ito ay hindi remote play, mga ninja. This is a first person game kasi. Pero kita nyo sana na-compare nyo yung speed yung latency niya. Ayos siya, men. Grabe to. Only on mobile phone, Ayun yung detail niya, parang sa akin, full game talaga siya. Hindi siya yung parang game na pinort lang sa phone, tapos binabaan yung graphics. Ito yung console-like talaga. So parang nagkamali yata ako sa assumption ko kanina na hindi kaya ng phone. Grabe naman. Grabe naman po. Okay, parang ako naglalaro ng mismong console. Iba, yung hindi siya pang PlayStation, may A siya. A, which is not A. This is X. Grabe naman this. Sa mga hindi nakakaalam, natapos ko tong laro na to live. Pero medyo matagal na yon. Nilaro ko yun ng na-release to sa PS. I think PS5 na yata yung gamit yun nun. Oo, kasi meron pa yata tong Steelbook, which is merong mga hindi nakakuha, at ngayon ay alam ko may hinanakit pa rin. Shoutout sa iyo, Patrick Yasay. Pero grabe naman ngayon, naka PS5 na, Spider-Man edition pa, at collector's edition pa si Patrick Yasay. Sana oil. Deserve mo yan, pre. Miss you. Love you. Grabe naman to. Oh, hindi ba console like yan? Sa akin, yung frame drops wala pa, pero parang nagbabago yung FPS niya. I think hindi siya consistent na 60. I think nagbabago siya from 30, 45 to 60. Pero hindi siya bababa ng 30. Ang galing ko, di ba? Pero sa tingin ko, sa experience ko sa mga games, kasi sa Steam Deck, masyado nagbabantay sa FPS . Mas importante kasi sa akin yung FPS kaysa sa detail ng game. Lalo yung mga games na kagaya ng Dark Souls, no? Oh! Do not enter. Grabe naman ito, map. Oh!
Grabe! Ang sarap naman ito. Sarap naman laro nito. Ano to? Console ba to? Pwede pala yun, ano? So, hindi ko kayo mabigyan ng iba pang stage kasi hindi ako makaalis dito sa lugar na to. Pero, meron akong isang itatry. Kasi parang, as a gaming console, ang console kasi usually, kinokonek yan sa bigger display. Tama ba ako? So, tingnan natin kasi isang feature din ng iPhone ngayon, bagong feature ng iPhone ngayon, which is the USB-C. Tingnan nyo ha. Hindi na siya Lightning connector. Yan ay USB-C. Ito, first time ko lang din to magagawa if ever and matatry. Pagka kasi sinabing USB-C na yan, meron din siya on-screen buttons. Kasi, kahit may pag wala kang controller, pwede on-screen buttons. So, pag sinabi kasi USB-C, ang dami niyang capabilities. Fast charging, ganyan. And, USB na rin kasi yung mga ibang device ngayon, like displays. Like this one. Hindi man yan totoong USB-C, pwede ko yung i-connect sa dongle na kagaya na re. And, magiging USB-C na siya. Ginagamit ko sa MacBook pagka nag-edit ako. So, yan ay masusubukan natin yan. Pero sasaksak ko muna to. So, shoutout sa kapatid ko. Nandito tayo sa setup niya. Ito yung dati kong monitor. Pinamana ko na sa kanya. Yan, Jamjas. Magala pa rin. And yan, tatry natin connect ito dito. So, try natin ha. Para meron tayong big display. Meron tayong controller. And meron tayong console. Try natin. Pag ito gumana, mind-blowing to. This is it. Let's go. This is a U-Green Type-C USB hub. Balik lang natin yan. Ayan. G. This is it. The moment of truth. Oops. Walang nangyari. Wala po. Pero umilaw. Umilaw yung... Oh! 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 Yun nga lang, hindi siya full screen, no? Pero tingin ko pwede maayos yan. Grabe! Grabe! Resolution? Frame rate. Ayun, pwede mo siyang ilak. 120 kasi 120 Hz yung screen na to eh. Oh! Oh, hindi ko lang alam kung paano siya i-full screen. Then, nawala yung audio dito. Sa tingin ko, nandun siya sa HDMI. Which is wala namang HDMI speaker yung... Wala namang speaker yung display kasi monitor yan. Pero, grabe pre! Cellphone gaming. Resident Evil 8. Ano ba to? Mind-blowing. Grabe naman siya. Oh, ayan po. Charge mo lang yan dyan. Tapos, laro ka ng Resident Evil 8. Diba? Shoutout sa kapatid ko. Ginamit ko muna yung kwarto mo para gumawa ng content. Pero grabe, no? Ayan, no? Kita mo yung castle, no? Hindi nga lang siya full screen. Meron siyang no? Pero I think pwede siyang maayos. Kasi nga, iba yung aspect ratio ng phone. Mas siya eh. Mas mahaba. So, hindi siya 16:9. Display area. I think dito sa resolution maayos to. Ay, hindi kasi yun lang din talaga eh. Pero, siguro, pero, di ba? For a phone, mga ninja, for a phone. Kaya lang, lintik naman yung presyo ng phone. Pero grabe naman kasi, pwede kang maglaro. Parang console. Yun yung point dito eh. Kasi itong game na to pala, mga ninja, is free. Na-download lang to sa App Store ng libre. So, I think trial nila to para sa mga further game kasi lalabas din yung Resident Evil 4 eh. Hindi ko alam kung ano pang ibang lalabas na game. Pero, meron akong knife. Oh my God. Grabe. Very nice. Ang tunog. Ayos pala. Ayos pala. Ay, nako. So, yun mga ninja, pakita ko naman na sa inyo na malinaw na pwede yung Resident Evil 8 full game. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung game na yan kasi that is free game. Pero sabi nila, sa mga narinig ko is full game yan. Hindi ko pa to nalaro. Tinry ko lang naman kung gaano siya kaganda and paano siya gumagana. To think na pwede siyang i-connect sa external display is very nice. Di ba?
No? Pwede kang maglaro ng full game sa phone stick. Using a controller or kung meron kayong backbone, no? Pwede. Stick. Stick. And ito pala, yung Resident Evil 8 pala na game is gumagana lang sa iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. So, exclusive yan do sa Pro lineups ng iPhones ngayon. So, yan, wala sa Android, wala sa lahat. Only on iPhone 15 Pro and Pro Max. So yun mga ninja, sana nag-enjoy kayo. Nako, sobrang nagulat dito sa nadiscover natin, no? Na-try ko ito laruin, no? Ulit. Kaya nakakatakot to Ayoko pa naman ng ganito. Alam ko, sa console to, may ano na to May third person na to Oh, grabe, console na console. So yun mga ninja, thank you for watching. See you in the next one. Out.